Ayan guys, mga kasaragaga, mag-uwi muna ako sa Davao kasi alam niyo na mag-work pa ako guys. So ayan babay na. Pero magbalik man ako, ano man ako magbalik ako siguro sa last vigil na. So ayan. So ayan guys, yan ang sasakyan ko ngayon. Papunta ako ng lugar na hindi nyo alam. Sa Kuana, 19. Oh. Naman sila mama mo, man. So ayan guys, nandito na ako sa bus terminal. Antay ako ng bus. Sobrang init. Grabe ang alikabok guys. So, dito tayo mag-antay ng bus. Wala pa silang bus pa. Wala pang bus. Mayroong van pero hindi pa man siya puno. Baka hindi pa yan aalis. Diba? Nagmamadali kasi ako. So ayan. Galing po ako doon sa bahay ng kapatid ko. Dahil kanina hinatid namin yung asawa nga niya. So, ayan tayo ay pauwi ng Davao dahil may work pa tayo. Para hindi tayo pagalitan. Kung ano sinasabi natin na mag-uwi talaga tayo guys. Para hindi tayo pagalitan na ng amo natin, no? Maging honest po tayo. So ayan mga kasaragaga. A few moments later. So ayan guys, palarga namin sakay kong van kay wala nang bus. So nag-van na lang ako, then bababa ako ng karon na taon. Wala pang isira. Kaya under ang aircon, wala gyapon siya, init gyapon siya. So magbaba ko ng Tagum, sa kanila ko ng bus pa Davao para grabe ang init. Wala kasi parang walang ulan yata dito, no? Parang hindi nag-aulan dito guys. So ayan, paalis na kami lang. Ang lamig, halong lamig at saka init kasi hindi pa nasira. Kasi may may passenger pa na ewan ko saan siya nagpunta. Alis pa siya. Akala ko celebrity. So ayan mga kasaragaga, good morning. So mag-start na tayo maglinis. Kasi kahapon ako dumating ng mga alas 5 ng hapon. Galing po ako doon sa asawa ng kapatid ko na namatay. Tinulungan ko po yung papa niya sa sa dala namin sa morgue yung katawan. Tapos kawawa naman siya kasi siya lang isa. So kaya sinamahan ko na lang siya dahil hindi rin niya alam kung paano magpindot ng cellphone ng papa ng namatay. Hindi niya alam. So sinamahan ko siya kasi naawa din ako sa anak niya. So, sinamahan ko siya doon sa Polinaria. Kami dalawa walang tulugan. Wala kaming tulugan guys kasi wala mang tulugan doon. Sa upuan kami lang nakaupo. So nakarating kami doon sa sa ano ba yun? Kapalong na Polinar Homes ay alas 12:30. So nag-start ang Balsamar is alas 5. So nakaalis kami doon mga 6:45 na. Kaya sinatapos man siya ng 6:45. Ang mahal pala ng no? Ang damit ng isang minatay. Kasi hindi kami nakabili, hindi kami naka-prepare kasi wala na kasi sa ACP, di ba? So pagdating namin doon, pala yan sila, may mga damit pala yung taga Balsama. O, bumili kami ng damit na sa anak niya, sa asawa ng kapatid ko is 1.3 na damit ang binili namin sa kanya. So ayun, tapos ng napakaganda na suot na niya. And then parang sakit, parang inano yung puso ko ba.
Parang dinurog ang puso ko, nakita ko na siya. Pero tanggap na niya guys na wala na siya sa mundo dahil naka-smile lang siya. Hindi siya yung iba kasi mayroong hindi niya tanggap na wala na sila. Kasi alam naman niya na yung dalawang anak niya ay naiwan na maraming nagmamahal sa anak niya. Lalong-lalo na po ako. Love na love ko yung dalawang bata na yun. Kahit pasawa yun. Pero A few moments later. wala yung hindi yun sila yung mga batang nagkalakwat siya, hindi. Puro study lang yun sila guys. Kaya mahal na mahal ko yung mga bata. Lahat ng mga pamangkin ko po ay mahal na mahal ko po. May pamangkin nga ako bago lang na siya nag-graduate ng college. Ayan, congratulations Regine sa iyong goal na natapos ka na sa pagiging isang teacher. Ang anuhin mo na lang yung board exam na lang. Ipapasa mo dahil sana pag-pray mo yung tito mo na maraming views para matulungan kita sa pag board exam mo. Mabigyan kita ng allowance mo. Pray mo lang si tito mo, Jean, para mayroon akong maibigay sa'yo na baon. Kasi ngayon lang siya na year na April katapusan kasi yung niya, graduation. Pero hindi ako nakapunta dahil trabaho ako, di ba? Hindi nga ako nakabigay sa kanya dahil wala akong pambigay pang graduation niya. So alam naman niya, naintindihan naman niya. Yan ang gusto ko sa mga pamangkin ko guys, kasi naintindihan nila ako. Hindi yung tulad ng iba, pipilitin nila kabigyan sila ng pera kahit walang wala ka. Yun ang cause na makautang ka dahil pinipilit sila. Sila hindi. May kasi sila takot sa Diyos, may respeto. Sobrang bait po kasi nila guys. Kasi pinalaki po sila ng mga kapatid ko na may takot sa Diyos. Yun ang importante. Kaya nakapagtapos siya ng college dahil work lang out. Dahil study lang siya ng study. Yun. Yun pang isang pamangkin niya nakagraduate talaga ng college na maging isa na siyang teacher, elementary teacher kasi kinuha niya. So ayan may kapatid naman, may mga pamangkin naman din ako nakakatapos sila ng 2 years. So yung iba, maganda naman ang buhay nila na nag-asawa sila. So pasalamat din tayo sa Ginoo, di ba? Na hindi sila pinabayaan. So ayan mga kasaragaga, maglinis muna si Saragaga ha.
A few moments later. A few moments later. So, ayan mga kasaragaga. Ayan, tapos naman tayo naglinis, no? So, magchikahan tayo and then mag-shout out tayo sa mga taong nagmamahal kay Saragaga. Maraming salamat dahil nabasawasan yung sakit ng dibdib ko dahil nga sa pangyayari sa kapatid ko na hindi inasahan, di ba? So, nangyari yung nasunog yung bahay niya. Yung asawa niya guys ay nasa ospital. Sa ospital po siya, yung asawa niya. Buwis buhay po siya doon dahil nga nalagyan siya ng parang hose dito sa bunganga.
Kasi sabi daw nila pag ang tao ay nalagyan ng husto bunganga ay 50-50. So yung unang talaga niyang i-admit sa SPMC, unang-una ay natubuhan siya. And then, naka-survive siya nung una niyang tubo. Naka-survive po siya, nabuhay siya. Yun nga, naabot siya ng 8 years. So, pag abot na ng 8 years, bumalik na naman again siya sa SPMC. Yun, pangalawa na yung tubo sa kanya. Kaya lang, pero nag-iiba na yung kilos niya, guys. Tapos, nagdidilaw na yung mata niya. Iba yung niya ba, mga galaw-galaw na niya na parang nagparamdam na siya, na happy na siya mawala sa mundong ito, na palagi na sinasabi sa papa niya na pagod na ako dahil malaki na daw yung dalawa niyang anak na babae. Sabi naman sa kapatid ko sa asawa niya, ang tawagan nila is ano man tawag nila basta may tawagan silang dalawa, sabi niya pagod na pagod din daw siya. Yun ang sinasabi niya sa papa niya, ganun din ang sinasabi ng sa kapatid ko. Yun ang sinasabi niya, na pagod na daw siya, gusto na daw siya magpahinga. Pero sabi naman ng kapatid ko, lumaban ka kung hanggat kaya mo pa, labanan mo. Pero nag-quit talaga siya, guys, hindi niya kaya kasi alam nyo, ang dami ng mga nalakalagay sa kanyang katawan. Yun nga, sa sinasabi ko, ang dami niyang mga parang hindi na siguro niya kaya ang mga naramdaman sa kanyang katawan ba kasi ang dami ng mga niya nilalagay sa katawan niya, tapos may nilagay pa sa paa niya na parang hose, ewan ko ano yun. Nung pagtanggal ng nurse, talagang hindi ako tumingin kasi napakasakit, napakasasab, dami na nakita mo yung mga pinaglalagay sa kanyang katawan, guys, para lang talaga siya mabuhay, pero hindi na niya nakaya na mabuhay pa. So ayun nga, napakasad na wala pa siya, nasunog pa yung bahay nila. Grabe ang sakripisyo, grabe ang problema ng kapatid ko, guys. Kaya nga, i-chat ko si madam ko, dam, di muna ako makauwi dyan. Kasi kawawa, iiwan ko yung kapatid ko na hindi na niya alam kung anong gagawin niya, guys. Yung kapatid ko, guys, hindi po maramdam umiyak pa siya o hindi. Kasi nasa loob, gusto ko isigaw niya, gusto ko iiyak. A few moments later. So yan, guys, gusto ko nga isigaw niya kung anong naramdaman niya. Ayaw kong, parang yung luha kasi niya, guys, parang nasa loob. Naawa ako sa kapatid ko. Ayaw na ibuhos pa ang naramdaman niya. Ayaw ko talaga, takot ako kasi baka diyan naman na magkasakit. Kawawa naman yung mga bata. Gusto ko nga isabi ko, isigaw mo. Kasi parang hindi siya umiyak, guys. Pero na-feel ko talaga ang sakit ng dibdib niya. Ang hirap kasi nawala na pa sila ng bahay, nawala na yung asawa niya. Kawawa, guys. Kawawa talaga. Buti na lang may mga taong tumulong sa kanila. Tumulong si madam sa kanya, may binigay si madam. Kaya man kayo, maraming salamat din po sa mga tulong nyo, kawawa. Nung nasunog na ang bahay nilang, guys. Buhay pa yun ang asawa ng kapatid ko. Wala yung lahat ng uniform ng anak niya, pati yung mga yung sa eskwelahan na sunog ug apil. Luoy kayo, anak ko taon yung youngest na nasunog yung kutito uniform. Hindi ko, sige, hayaan mo lang yan. Makikita pa rin natin yan kaysa kay ikaw ang nasunog. Diyos ko Maria. Sabi kong ganoon sa kanya, makikita lang yan lang. Maawa ang Diyos sa akin. Napalaki niya yung views ko, na matulungan kita. Sabi kong ganun sa kanya. Mag-pray ka lang. Tatanggapin na lang natin na yung mama mo ay wala na. Dahil lahat naman tayo kukunin ni Lord. Pero napakasakit na biglang nawala siya na nasunog pa yung bahay nila ba. Hindi mo talaga ma-explain. Napakasakit. Na nakita mo yung pinaghirapan nilang dalawa. Bigla lang nawala, bigla lang nasunog lahat ng mga gamit nila. Ang hindi lang nila nakuha yung rip na double door, nasunog talaga. Nakuha nila yung gasol at saka yung mga kaldero.
Kunti lang ako na plato pero yung iba hindi talaga nakuha guys kasi bigla ang apoy. Bigla ang apoy. Hindi nyo alam guys, ang lakas ng apoy kahit nag-ulan nun. Nag-ulan pa, ang lakas ng apoy. Bigla ang apoy guys, tapos ang lakas ng ulan. Sabi ng kapatid ko, ang lakas ng ulan, bakit pa? Ang apoy buhay pa. Buhay pa ang apoy guys, totoo yan. Kaya doon napunta ako. Sabi ko kay Madam Dam, pwede mo na puntahan ko muna yung kapatid ko na awa kasi ako Dam. Sabi niya, bakit? Nasunog kasi yung bahay nila Dam, lahat nasunog. Sabi ni Madam, sige, 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 kailan ka magpunta? Sabi ko ngayon Dam, pero babalik lang ako mamaya. Binigyan ako ni Madam ng tulong na para sa kapatid ko, yung binigay ko na sa kanya. Yun ang kasamaang palad. Namatay pa yung asawa niya. Nagchika-chika pa kami ng papa ng babae, ang asawa ng kapatid ko. Nagchika pa kami about sa kanya doon sa ospital. Sabi ng papa niya, okay naman siya, di nakasurvive naman siya. Diyos ko, pag alas 5 guys, tumawag yung anak niya na yung eldest, umiyak talaga ng umiyak, sumigaw. Sabi niya, Lo, mama, wala na si mama, Lo. Doon na, hindi ko na, parang iba ng ano ko, ang gaan ng, parang ano ba, no, parang nawala ako sa sarili ba na, parang lumulutang ako sa hangin. Narinig ko sabi na wala na yung mama niya. Sabi ko, Lord, grabe naman to Lord. Grabe naman talaga mga pagsubok sa kapatid ko. Sana Lord makaya niya. Sana makaya at tanggapin niya ang katotohanan. Noon, pagdating namin doon sa hospital, talagang wala na siya guys. Tinabunan na siya ng kumot na puti. Pero pwede mo pa siya masilip. So, tinignan ko yung mukha niya. Sabi ko, sabi mo mag-attend ka pa sa nakakaiyak. Sabi mo mag-attend ka pa sa ano namin kanang mag-reunion kasi kami ngayong July 1. Sila po ang kumbaga sila ang host. So, kanya-kanya. Nagproblema nga siya. Sabi niya, excited pa nga siya guys na siya ang host. Alam mo kasi yung namatay, mahal na mahal niya kaming lahat na magkakapatid, mga pamangkin. Saka lalo na po sa mama ko guys. Nakakaiyak, kadurog kasi ng puso kasi sabi niya sa akin, ako na bahala sa reunion natin kasi may ano ba sila, may alaga ba silang baboy. Sabi ko, okay lang kahit simple lang ang handaan, basta lahat tayo magka buo-buo. Buo tayo lahat. Sabi ko gano'n sa kanya. So, pagpunta ko doon sa ospital, ayun, napatay naman siya. Sabi ko talaga sa kanya, bakit? Hindi ka naaabot sa aming reunion. Ikaw pa naman napaka-excited mo naman. Sabi ko sa kanya, kailangan, huwag kang mag-alala sa dalawa mo anak. Mahal na mahal namin yan. Hindi namin pababayaan yan. Kahit sa hirap namin. Alagaan talaga namin yan. Sabi ko ganun sa kanya kasi nakanganga pa siya. Kasi kabubunot na ng host ng bumunganga niya. Siyempre siguro napasakit pa yun na kahit patay na sa naramdaman pa siguro yung sakit. Sabi ko, iano mo na yung bibig mo, iano mo na yan. Kasi huwag kang mag-alala, alagaan namin yung anak mo at saka yung kapatid ko, huwag ka na mag-alalaan. Ayun, dandahan na nakagano na yung bunganga niya guys. Kawawa. Sabi ko, hindi ka naman makasama sa reunion namin. Tapos yung swerte talaga guys. Kasi nanganak pa yung baboy niya na 10. Nakikita mo yung unang vlog ko. Sa dami mga manok nila guys. Nanganak siya ng nanganak yung baboy nila 10. 14 yata yun. Tapos namatay ang 4. Malusog guys. Tag 4,000 lang. Ang laki na. Ang laki ng baboy nila. Tapos yung baboy na nanganak yung dati una, 4 lang kasi namatay. Ayaw magpadudo sa yung nanay ng baboy pa ayaw magpadudo. So,
nanganak na po siya og iten, ang apat, ano siya, buhay. Tapos yung isa nga, para sa, ano namin, reunion. Tapos yung isa, ihawin yun para sa 9 days niya. So yun nga, napakasakit, napakasad, pero nagpakatatag kami para sa dalawang anak niya. Para sa kanya, para nito sa kapatid namin, na sana malampasan na yung mga problema niya. O, sabi ko sa, sige, magpahinga ka na. Dahil alam namin na pagod ka na. Pagod ka na sa mga naramdaman mo sakit. So, sabi ko sa kanya, sige na, magpahinga ka na. Kinausap, binulong ko sa kanya, magpahinga ka na, mag-alala. Kasi mahal namin yung anak mo. At saka yung mga magulang mo. Andito kami lahat para alagaan yung anak niya. So yun nga mga kasaragaga, ang hinihiling ko sa inyo, please don't skip at saragaga guys. Yun lang, hinihiling ko sa inyo. A few moments later. So, ayan guys, mga kasaragaga, thank you so much sa inyong mga wonderful comment. Thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads sa Saragaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng comment, sa lahat ng great ng condolence, salamat po sa inyong lahat. Salamat talaga. Salamat Ma'am Eileen. Salamat kay Ma'am Jivan. Salamat po sa inyo. Salamat po kay Madam Tucci sa inyong mga tulong, sa inyong mga comment na napakaganda. So, hindi po natin alam guys, no? Ang takbo ng buhay natin. So, kaya tayo, huwag natin kalibutan si God na always tayo na andyan. Always tayo na andyan palagi si God sa atin. Na mananalig tayo. Hindi lang natin kailangan si God kung mayroon tayong malaking problema, kundi araw-araw natin sasampitin si God, guys. So, ayan mga kasaragaga, please don't skip at si Saragaga and paki-like and share kung hindi pa kayo updated sa aking mga vlog. Paki-subscribe Saragaga para alam nyo ang makaganapan sa buhay ni Saragaga. Ayan, i-happy ko na lang guys kasi ako lang mahirapan kung idamdamin ko talaga. So, ayan, God bless you all and I love you so much.